Magandang umaga mga kaibigan at nagbabalik po niyo po lingkod Dan Can Ride at ngayong hapon ay pupunta ako na Malate, Manila mga kaibigan. Ito ay trabaho ride, so pupunta ako sa trabaho kaya sinulit ko naman ang pagkakataon para ako makapag vlog. At alam niyo na medyo limitado na tayo sa oras pagdating sa mga long rides, kaya hindi ko masyado nagagamit yung big bike kasi ito madalas kong gamit tong scooter. At madalas ako nasa trabaho, holiday man, weekend, walang pasok yung ibang empleyado pero kami po pasok pa rin, kaya ito madalas ang gamit ko. Kung mapapansin nyo sa mga vlogs ko, puro ADB 160. Baka mamaya nagsasawa na kayo sa mga vlogs ko kasi puro ADB na lang yung nakikita nyo, pero one time makikita nyo rin si Z900 na magra-ride ako sa malalayo at magagandang lugar mga kaibigan. Darating din ang time, pero ngayon tiis muna ako, tiis muna tayo. At puro si ADB 160 ang makikita nyo sa mga vlogs ko. Pero bakit hindi, di ba maganda si ADB marami may gusto na ADB, no? At napakagandang scooter, napaka-reliable, napaka-forma. Parang mini big bike pa rin tong scooter na to, di ba? Sa mga nakasubaybay, tumugtog kami doon sa Roadhouse Manila Bay. Kasama ko yung banda ko na South Lane. At successful yung aming tugtog, walang nagkamali. Maganda yung kinalabasan. Ingay kami doon sa Roadhouse, nayanig yung Roadhouse. Tumugtog kami kasi usually mga tumutugtog doon mga di naman metal sa pagkakaalam namin kami lang yung nakatugtog na metal band doon sa Roadhouse, no? At napakaraming salamat sa Roadhouse Manila Bay, sa management, pati doon sa The Howler Project na nag-invite sa amin na makatugtog doon sa Roadhouse. Maraming salamat sa inyo at sana hindi ito yung huling beses at sana may susunod pa. Maraming salamat. So weather update, ang kasalukuyang klima ngayon ay napakataas at grabe. Damandam ako, kahit di ko natignan ng thermometer, para umabot na yata ng 45 degrees at temperatura ngayon. Kaya sa ating mga motorista at mga nagmumotor kailangan palagi tayong pagbaon ng tubig, malamig na tubig, para hindi tayo nadidehydrate at iwas heat stroke mga kaibigan. So, sa mga galing bakasyon dyan, no, yung mga parang hirap na hirap pumasok dahil kagagaling lang sa long vacation katulad ko. Hindi naman long, pumasok din ako ng holiday itong Semana Santa. Pumasok din ako sa trabaho pero nakapagpahinga rin, nakapagbakasyon din kahit papano. Pero parang ang hirap pumasok sa trabaho, no? Parang hirap magsimula sa trabaho. Kaya dapat pilitin natin kasi pag once na bumiyahe na tayo, mawawala na yung ganung pakiramdam na parang alam mo tamad na tamad ka. Kaya kailangan talaga pilitin mo yung sarili mo na kumilos, kasi hanggang di ka kumikilos talagang tatamarin ka. Pero once na ikinilos mo na yung katawan mo, doon na mawawala yung alam nyo na, yung parang pagkatamad hanggang sa parang mababalik to normal ka na. Alright, so, balita news tayo, no? Nakapanood kasi ako kaganina ng balita regarding sa China. Iniinda ng China yung taripa na ipinataw sa kanila ni Donald Trump na halos sa 140+%, di ba? So grabe yun. So ngayon itong China nagkaroon ng emergency visit sa mga kapitbahay nitong mga bansa, example yung Malaysia sa yung Cambodia. So parang gusto nilang pagtibayin yung sinasabi nila na Asian family, na kumbaga tayo mga bansa sa Asia ay magkakapatid at dapat nagtutulungan daw, pero patuloy silang nambubuli sa mga kapitbahay nila mga bansa, di ba? Parang hindi yata tugma o hindi yata kapani-paniwala. Pero yun nga, ang gusto ng China suportahan ng mga kapitbahay nila yung China instead of US. Magbibigay daw sila ng kalidad na produkto na higit daw sa US pero mas mababa ang halaga. Yan ang sabi nila. So bakit sila biglang parang naging mabait no? Sila nga ito yung patuloy na nambubuli, di ba? Ito Malaysia, inaagawan nila ng teritoryo, di ba? Sa karagatan. Pero ngayon parang sabi nila Asian family daw, pero parang hindi yata totoo, di ba? Ikaw ba maniniwala ka sa number one threat, number one troublemaker dito sa Asia, di ba? Sa Southeast Asia, maniniwala ka pa basta-basta, di ba? Parang hindi. So yun. So ngayon iniinda nila yung taripa na ipinataw sa kanila ni Donald Trump, no? Ang sabi nila hindi ron nila kailangan ng US, di ba? Para mag-survive. Pero eto, nililigawan nila yung mga bansang kapitbahay nila. So sa malamang nahihirapan na sila ngayon. Naalarma na sila, hindi lang nila pinapahalata. Alright. Pero ang maganda rito, instead of sa China na mag-invest sa ibang mga produkto, kasi lahat ng mga produktong galing China papatawad talaga ng taripa, di ba? So
possible na sa Pilipinas sila mag-invest, kasi sa Pilipinas 17% lang yung taripa na ipinataw, di ba? Tayo yung pinakamababa sa Southeast Asia. So, magandang balita to sa Pilipinas, no, kasi ang tina-target ng mga investors ay dito sa Pilipinas, kasi tayo yung pinakamaliit na pinatawan ng taripa. Lahat naman pinatawan pero sa Pilipinas ang pinakamaliit, so dito talaga sila possible na mamuhunan. Sa liit ba naman ng taripa, alam nila na kikita sila, kaya dito sila mamumuhunan. Kaya good luck sa Pilipinas, at possible ang Pilipinas ay isa sa mga may tuturing na mayaman at malakas sa bansa. Alright, so napakagandang balita yun mga kaibigan. So sabi nga ni World Bank, ang projected na GDP ng Pilipinas after 10 years or higit is siguro abot, ngayon kasi siguro mga nasa ano tayo 400 billion plus GDP. Nakalimutan ko na, pero punta tayo sa 1 trillion economy, 1 trillion GDP economy. Yung projected na na World Bank. Napakagandang balita, no? So na-imagine ko mababawasan yung mga mahihirap. So pababa na pababa yung porsyento ng mga mahihirap dito sa Pilipinas, 'di ba? So tayo nasa middle income, 'di ba? Middle income society. So papunta na tayo sa upper middle income society. Upper middle income, puro upper middle income, di ba? Mababawasan yung mga mahihirap. So malaking bagay yan, no? Di ba? Yun yung senyales na talaga paulad ang ekonomiya ng Pilipinas. So ibig sabihin, di ba? Marami na makakabili ng mga motor, di ba? Pag puro upper middle income na, mga big bikes, di ba? Imagine niyo yun. So kung yung alam niyo na, ang taas ng pamumuhay natin parang sa mga katulad sa mga mayayamang bansa, lahat para afford na, di ba? Halos lahat kaya nang mag-afford na bumili ng mga ibang motor, ng mga big bikes, kaya, di ba? Kaya ako naman nasabi, kasi yung channel natin ay tungkol doon sa pagmumotor, di ba? Kaya ako naman naisip yung ganun. So wala lang, nakwento ko lang naman sa inyo, kasi para hindi lang puro pagmumotor, binibigyan ko rin ng halong news, kumbaga world news, world events, di ba? Para hindi rin puro pagmumotor yung ating topic. Nakakasawa naman kung puro si ADV na lang yung pinag-uusapan natin, puro pagpunta ko sa trabaho. Yung vlog ko naman kasi hindi lang naman din about sa motor, about din yung sa lifestyle ko. Syempre ito, hinahaluan ko na rin ng konting bali-balita para naman mas maging informative sa yun tayo nag-e-evolve. Dumaan kasi napaka-traffic doon sa kabila, pero paano tayo pabendiya dapat tayo wala, makapasok na tayo ron kasi doon tayo diretso tayo ng Ross Boulevard dapat. Tignan natin, wala na. So kakanan na tayo ron sa Bendia talaga. Wala na, di na tayo makakapasok doon sa flyover. Kakanan tayo rito kasi di na tayo nakalabas doon sa Ross Boulevard. Hanap tayo ng U-turn. Ito U-turn slot. U-turn slot, ayan. Kaso papuntahin doon, mali. Pero okay lang, pwede naman ako dumiretso ron, tapos doon dalawa kakanan sa doon, banda ron. Dito sa may bandang Star City, no, parang medyo, parang nabawasan yung tao, parang medyo namatay, no, diba? Yung lugar na to. Alam kasi dati dito talaga puntahan talaga ng bata ako. Dami namamasyal dito, pero hindi ba? Parang alam mo yan, wala masyadong tao. Tahimik, diba? Ito yung sentro dati kung gusto mo talaga ng mag-enjoy. No, isasakay ka ng mga rides, 'di ba? Roller coaster, kung ano pa mga rides dito, napakaraming tao dati. 'Di ba? Cultural Center of the Philippines, 'di ba? Ngayon kakaliwa tayo rito. Papuntang Malate. Ayun oh. Init. Ang init mga kaibigan, grabe. Daman-dama ko sa aking balat kahit ako naka-jacket. Bigla ako nauhaw. Nakainom ko lang ng tubig kaganina bago malis. Syempre, kaganina pa yun. Pero uho na ako, nararamdaman ko dito talaga yung init. Lapit na akong kumanan, kaya dito na tayo sa tabi. Yan, traffic. Dito tayo sa gilid kasi kakanan na tayo. So kakanan na tayo rito sa Diamond Hotel at tayo maghahanap ng parking. Napakainit. At may bayad ng parking dito sa labas, so dyan lang tayo magpa-park sa labas. Pero doon na tayo sa dulo para malapit-lapit, para konting lakad lang. Uy, ano motor to? Oh, parang Honda 500. Pag wala, edi doon balik tayo ron sa likuran. Kung wala na masyado rito, mukhang wala na nga.
Teka, baka sakali tayo, baka meron eh. Dahil kung wala, babalik tayo doon sa dulo. Oo, wala na nga. Doon na tayo, balik tayo ron. Wala na parkingan. Ang dami nagpa-park dito. Mga motor. Oo ha, pila yan. Yung mas maganda, doon na tayo sa dulo. Exciting 400. Tama ba? Hindi ko alam kung pwede rito. Pwede ba rito? Hindi ko sure. Tabi siya ng Honda. Honda sa Honda. Oh, dito? Okay, boss? Sandali lang, boss. Sagad ka rito, boss, na? Sige. Kasi puno. Pa? Mga ano lang, alas 2, alas 3, oh, mga ganun. Okay lang dito, sir? Sige. Teka, ano ko, baka matama yung big bike. Sige, sir. Ayun, mambait ni sir. Ayos natin. Di makabala. Sandali lang din naman ako, sir. Sige, papatingan na recording.